Game schedule na magaganap ngayong February 14, 2026 ating ibibigay saan ang venue at syempre anong oras ang mga laban. Grabe ang lalakas na maghaharap-harap. At syempre latest team standing as of February 13 to 14, 2026 ating ibibigay. Ano-anong team ang nangunguna ngayon? Syempre sino-sino ang top 10, top 5 na talagang magagaling sa kanilang posisyon. Best spikers, best diggers, best setters at iba pa. Ibibigay din natin ang game result kahapon at syempre bigyan natin ng konting review ang naging laban kahapon. Grabe ang naganap na bakbakan. At syempre hindi lang yan dahil nga isa sa mga players ng Alas Pilipinas na si Rita Mar, may pangalawang panalo na ang team dahil sa kanya. Well, pag-uusapan natin ito at other valuable updates. Kaya before that guys, please naman, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, subscribe, and pa-hit notification bell for more Philippines valuable updates. Maraming salamat sa support, like and share. Thank you and God bless. Well, bigyan na po muna natin ng game result ang naging laban kahapon. Yung unang team na nagharap nga ay nanalo nga ang PLDT kontra sa Capital One and 4 sets sa mga scores na 25-20, 25-16, 22-25 at 25-17. Player of the game nga dito ay ito nga si Kim Kennedy na may 20 points. Grabe. At syempre, nanalo naman ang Sauce Coffee Thunderbells laban sa Akari Chargers and 5th set sa mga scores na 16-25, 25-18, 18-25, 25-23 at 15-12. Player of the game naman dito ay si Jubilin Gonzaga na may 14 points. Congratulations. At syempre, bigyan natin ng konting review ang naging laban. Sa naging laban nga ng PLDT versus Capital One, well, talaga namang ginalingan talaga ng PLDT. Ngunit kitang-kita naman natin na lumaban ang Capital One dahil nakaisang set sila laban sa malakas na team. Well, masasabi nga natin na talagang team to beat ngayon ang PLDT. Ganun pa nang nakaraang conference. Talagang napakalakas nila opensa, depensa at blockings. Kaya naman talagang masasabi nga natin na posible pa rin makapunta ng semis o finals agad-agad ang team na PLDT dahil sa lakas nila ngayon. Ganun pa masasabi nga natin na palaban din ang Capital One dahil kumpara sa Creamline nakaisang set sila sa PLDT. Kaya congratulations, maganda ang mga nilaro. Lalong-lalo si Kim Kennedy naging player of the game pa sa kabaling dako naman. Dito nga sa Capital One, grabe din ang performance nito nga si Bella Belen na talagang umabot sa 20 plus points din ang ambag, 28 in total. Ganoon pa man kahit talo ay maganda nilaro at posibleng gamitin ito sa mga susunod na laban. Kaya good luck na lamang sa mga susunod na laban, Capital One at PLDT. Dako naman tayo sa naging laban ng Sauce Coffee versus Akari Chargers. Maganda nga ang pinakitang laro ng dalawang team dahil umabot sa 5th sets. Grabe palitan ng spikes at talagang grabe sa depensa. Grabe din ang performance ni Ivy Lacsina na alam naman natin na kapag pahinga ng nakaraang conference at ngayon kahit sa back row ay naghalimaw siya. Samantalang dito naman sa kabila sa Sauce Coffee ay talagang ramdam din ang lakas ni Jubilin Gonzaga na naging player of the game. Okay naman si Ceballos at talagang maganda ang setting style ngayon ng Sauce Coffee kaya nanalo sila. Sa Akari naman si Suyod, okay naman at si Soltones katuwang nitong si Ivy Lacsina. Ngunit medyo kulang lang ng konti dahil natalo ang Akari sa loob ng 5th sets. Ang 5th sets nga ay 15-12. Napakalaking sayang. Ngunit maganda ang inaro ng Akari Chargers kahit talo sila. Siyempre, good luck na lamang sa mga susunod na laban dahil naumpisa pa lamang ang laro at may mga maibubuga pa ang ibang team. Kaya naman, siyempre, suportahan na lang natin. Kaya guys, siyempre, excited na ba kayo sa mga ating isusunod na ibubulgar? Lalong-lalo pa ang team standing at game schedule? Well, siyempre, tutukan yan. Dahil ngayon ay ibibigay agad-agad natin. Unahin po muna natin ang mga top players kung saan talagang maganda ang performance sa pinapakita nila sa kanilang posisyon. Sa best receivers, nangunguna si Galanza, Pons, Bansikel, Laure, Rondina, Eroa, Davison, Gander, Chamson at Molina. Best diggers naman nangunguna si Ponce, Arado, Katindig, Jervina, Pineda, Versosa, Eroa, Pons, Belen at Davison. Best setters Fajardo, Cayuna, De Guzman, Wong, Mundoniedo, Cheng, Nabor, Robbins, Hardy, Alba, Tulinada. Samantalang sa best blockers, Baron, Davison, Ficanya, Nogales, Sharma, Acuña, Gagati, Reyes, D at Panaga. Best servers naman nangunguna si Jamson, Domingo, Belen, Pons, Panaga, Sharma, Gandler, Nogales, Prado at Wong. Samantalang sa best scorers,
Si Belen ang nangunguna, Gandler, Rondina, Arroyo, Tubo, Davison, Santos, Lauren, Nogales at itong si Adorador. Samantalang sa Best Spikers, nangunguna na si D, Tubo, Pablo, Belen, Santos, Gandler, Van Sickle, Davison, Tubino at Laksina. Well, mababago yun sa mga susunod na laban kaya syempre tutok lamang. Ngayon nga ibigay natin ang latest team standing as of February 13 to 14, 2026. Narito po ang mga teams na nangunguna. Grabe ang Signal HD Spikers 3-0, PLDT 2-0, NXLed Chameleon 2-0, Chocomucho Flying Titans 1-2, Creamline Cool Smashers 1-1, Sauce Coffee Thunderbells 1-2, Capital One Solar Spikers 1-2, Galleries Tower High Racers 1-1, Farm Fresh Foxes 0-2 at Akari Chargers 0-2. Well, syempre hindi pa naman tapos ang laban, mababago pa yun sa mga susunod na laban, ngunit ang Signal, PLDT at NXLed, grabe ang lalakas. Syempre ngayon naman guys ay syempre ibibigay agad natin ang game schedule na magaganap nga ngayong February 14, 2026, araw ng mga puso. Syempre kung magde-date kayo ay manood na lamang kayo ng PVL. Mga teams na magtatapatan ngayong February 14, 2026, narito po. Unang maghaharap, Galleries Tower High Racers versus Fresh Foxes, 4pm venue Henares Center, Antipolo. Well, susundan naman ito 6:30pm, bakbakan ng Signal Super Spikers versus NXLed Chameleon, venue Henares Center, Antipolo pa rin at mapapanood sa Pilipinas Live Signal application, ngunit may bayad. Syempre sulit naman at meron dito sa cable sa One Sports Plus kung may cable kayo at may free sa PVL.ph Live. Ngunit sa free po late ng 5 to 10 minutes, ngunit tiyagaan nyo na lamang dahil malinaw at buo yung video. Ayun na guys, naibigay natin ang lahat ng information ngayon. Ngayon naman syempre ibibigay natin ang latest update sa ibang volleyball, especially dito nga well, Owari Tamar import sa Cambodia. Grabe, dahil nga pangalawang panalo na nila at siya daw ang dahilan. Well, alam naman nating napakagaling na setter nitong si Ritamar dito sa Alas Pilipinas at ngayon nagpapakita ang gilas na siya abroad, especially sa Cambodia bilang import siya. At syempre napakaganda ng scores dahil tambak nga ang kalaban, dahil ang team niyang Visaka claimed their second win after sweeping Ratanakiri Provincial Police in 3 sets, 25-19, 25-8 at 25-19. Ganun pa man, aabangan pa natin ang mga susunod ng laban at tiyak magpapakitang gilas pa. Kaya guys, nabigyan na po natin ang lahat ng update ngayon today. Syempre abangan nyo ang ating bagong mga i-upload dahil mga latest update naman sa mga players kung ano bang issue at mga kaganapan nila sa buhay-buhay. Kaya naman subscribe na kayo para hindi kayo mahuli. At hindi lang yan, susunod na schedule natin ay talagang magandang laban, lalong lalo pa tiyak puno na naman ang venue at mag-a-upload agad ako, kaya tutok lamang sa aking channel. Kaya guys, hanggang muna ang ating update. Maraming salamat sa support, subscribe, pa-like and share ng ating video.